Ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hello po. Miss Ali, baka pwede kami mag-guest sa inyo. Charot! Kaming dalawa as a partner. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo is already 11:33 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. And welcome to the program Top Secrets. Excuse me po. Okay lang. Pasintabi po. Papasintabi po. Kung may mga sabit, ang mahalaga hindi sumasabit sa relasyon. Yan. Tama yun. Ayan. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagos si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siyang lahat. Magandang gabi po. Hello. Good evening po. Hello po, good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? John po. John. Ilan taon ka na, John? 30 years old. 30 years old. John, sang lupalop ka naman galing? From Davao City po. From From Davao Davao City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. John, 30 from Davao. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is may jowa po ako ngayon. Tapos may jowa po akong dalawa. Bali, yung current na jowa ko is isa. Tapos may ano ako ngayon, may nagiging ka-feeling ako na magjowa din sila. Medyo naguluhan lang kami na may jowa ko ngayon. Tapos magjowa din sila. Opo. Okay, wait lang ha. So, linawin natin. Bali. John ha, wait Okay. lang. Opo. Linawin natin muna Sige. ha. Tama ba yung pagkakaintindi namin? Currently, may jowa ka, tama? Yes po. Tapos, sabi mo, may dalawa ka pang ibang jowa. Etong dalawa mo pang jowa, ano tong mga to? Magjowa ba sila? Yes po. So, you mean, may original jowa ka, tapos may couple ka pa na jowa? Yes po. So, bale, kung bibilangin natin lahat ng jowa mo, tatlo sila. Yes po. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ilang taon na kayo nitong current jowa mo na original jowa mo? 4 years na. 2 years, tama ba? 4 years po. 4 years, okay. Yung couple naman, gano'n na kayo katagal nito? Bago pa lang po. 5 months. 5 months, okay. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung paano nagsimula etong pag-entertain mo ng iba pang pwedeng jowain? Tapos bakit naging couple sila? Kasi normally isa-isa lang eh, 'di ba? Kaya siguro nagkaka-shortage ng ano ngayon, no, ng mga jowa-jowa, no. Kaya pala single yung iba kasi yung sa'yo tatlo-tatlo na, diyan iba ka talaga. Pahingi naman ako dyan. Kaya pala nawalan si Titan Jello kasi sa'yo tatlo. Okay, sige John. Kwento mo sa amin. Bali, kasi yung current na jowa ko po is na nag-work po siya sa dyan po, sa Luzon. And ngayon, LDR po kami. So, may time po na na-miss ko siya. So, here comes dumating yung dalawa, which is silang dalawa is 8 years na. Then, parang nag-explore po.
sa relationship, parang ano na sila ba, ah, kumbaga naghahanap sila ng ano, ng tawag nito, yung puwedeng mapagbalingan siguro ng pagmamahal nila kasi iba na yung nararamdaman nila sa isa't isa. Kasi nga sa tinagal-tagal nila parang nakasanayan na nila yung mga tipikal na ginagawa nila araw-araw. So, na-meet ko sila sa mall. So, parang nagka-ano lang sa isang app, sa isang dating app. So, yun na, lagi na kaming nagkikita, ah, lagi na nila akong china-chat kung saan ako kasi tini-treat nila ako for Okay. ano. John, wait lang ha. Bago tayo dumako dun sa iba mo pang kwento, no? Gusto ko lang maintindihan at maunawaan yung parte na longing ka for a physical affection. Tama? Yes po, Okay. parang gano'n. So, nag-download ka ng isang app na dating app. Sa Tama? dating app. Yes po, yes po. Okay. Tapos dun sa dating app na yon, nakamatch mo yung isa sa mga couple or as a couple yung presentation nila doon sa mismong account nila? Parang yung unang naka-chat ko talaga is yung isa, then parang sinabihan niya yung partner niya, "Uy, ito ano," parang sinabi niya ata na, "Gwapo 'to," parang ganito or ganyan. So, parang, nagkaintindihan siguro silang dalawa, so silang dalawa yung nakig-meet sa'kin. So, itong mag-partner na to, parehas babae? Po, Parehas sila babae? sorry, ano po, lalaki. Isang... I'm bisexual po. Okay. So, gets. John, ang sexual orientation mo ay bisexual. Tama? Yes po, yes po. Okay. Ang preference mo, lalaki. Opo. Okay. So, yung jowa mo na 4 years ay straight guy or bisexual din? Bisexual din po. Okay. So, ito ay relationship, no? Sa isang bisexual na tulad mo din. So, itong mga in-entertain mo ay magka-relationship din, na longing din dun sa pag-explore and the other parang feeling of excitement, ganon? Yes po. Mhm. So, sige, tuloy mo yung kwento mo sa amin. So, nagkausap kayo, lumalabas kayo, and then? So, yun nga, tumagal may mga nangyari. So, parang naging na-attach ako sa kanilang dalawa. Then, minsan 'pag tumatawag yung partner ko talaga, parang nagiging cold na tapos iba na yung nagiging parang everytime na nag-uusap kami parang puro na lang away. So, nangyayari na-e-end call lagi. So, yung dalawa yung nabibigyan ko ng mas ano, atensyon. And how do you feel about that? Ah, medyo ano kasi sa situation ko ngayon parang hinahanap ko yung kumbaga kalinga or gusto ko ng may attention sa ibang tao. Eh, 'pag yung partner ko kasi 'pag kinakailangan ko siya, wala kasi. Tas busy din siya, hindi nag-aabot yung time namin. Mhm. So, Nag-open sa up ka na ba sa kanya tungkol sa nararamdaman mo? hindi po, hindi po. Bakit? Takot po akong saktan siya. Kasi alam ko masasaktan siya, eh. So, parang yung ginagawa ko na lang is 'pag kailangan niya ako, kinakausap ko siya tapos kung ano yung needs namin na
Siyempre, parang ginagawa na lang namin through video call. Parang ganun. So, yun po. Mm. Anong plano mo doon sa relasyon mo dito kay 4 years? Ah, hindi ko pa po alam kasi sa ngayon, ano na kilala na ako ng family niya, din kilala niya din yung family ko. So, ang parang siya yung nakikita ko na talaga na makasama. Yun nga lang naging marupok. Naging marupok o parang hinahanap ko yung kalinga niya, which is hinahanap ko sa malapit sa iba kung Mhm. saan madali lang. Mhm. Wala ba kayong plans na maging magkasama nitong karelasyon mo for 4 years? Meron naman kaso sa ngayon kasi marami pa kaming plans and sa work niya kasi is kailangan niya talagang magtrabaho diyan kasi mas diyan yung ano niya talaga yung work diyan po sa Luzon. Mhm. Eh, ikaw naman dyan sa Davao. Wala po. Diyan sa Davao, I mean, hindi ka ba pwede ring, alam mo yon, magpunta ng Manila for better opportunities, ganon? Ah, wala kasing ang work ko kasi is dito talaga sa Davao. Matagal na rin ako dito sa current work ko na 'to and okey na din yung sahod so hindi na ako naghahanap pa ng iba. Mhm. Yung inaantay ko na lang is siya, which is yung plan namin is 'pag okey na yung ano, nakaipon na, babalik siya dito siya sa Mindanao and magbi-business na lang. Mhm. So, yun yung plan ninyo. Pero palagay mo ba Opo. kapag nalaman niya yung totoo na you entertained a couple in your life, mag-i-stay pa rin siya sa'yo? Alam alam kong hindi po kasi yun nga, alam kong masasaktan siya. Gusto mo pa rin ba ipagpatuloy yung pakikipag-fling or relationship mo physically doon sa couple? Honestly po sa ngayon, naging komportable pa ako sa dalawa. Mas nalalapitan ko po kasi sila kasi nga andito sila parati. Parang ginagawa nila akong kumbaga, parang mas naaalagaan nila ako. So, dun sa feeling mo na mas naaalagaan ka, wala ka bang takot o wala ka bang nararamdamang pangamba? Wala ka bang nararamdamang pagkagusto na dumating yung araw na isa lang yung talagang pipiliin mo sa buhay? Ah, ang sa ngayon po kasi ang gulo po, hindi ko pa po masabi. Mhm. Pero sa nakikita ko po sa ngayon is mas naging comfortable pa ako sa dalawa. Mhm. So, parang nakahanap ka ng kaibigan at karelasyon sexually dito sa couple na 'to, tama? Yes po. So, tama, hindi lang friendship yung na-offer nila, 'no? Nandun din yung attention, time, care, and physical physical thing. Yes po. Mhm. May physical affection na hindi niya nakukuha sa partner niya ngayon. Ano namin, gusto naming pasukin yung ano mo yung utak mo eh. Kasi malamang sa malamang may mga tao talagang hindi makakaintindi ng pinagdaraanan mo, nararamdaman mo ngayon. No? Anong pumapasok sa isip mo habang ginagawa mo yung mga bagay na dapat sana ginagawa ninyong magjowa? I mean, yung original jowa mo.
ano po, nung una ko talagang nagawa is nakonsensya po ako, and ang every time kasi na lumalapit ako sa kanila, iba yung happiness, iba yung gaan ng pakiramdam ko 'pag kasama ko po sila. And ang yung naramdaman ko nun is hindi ko po naramdaman sa 4 years ko po na jowa. Hindi mo ba kinonsider na makipaghiwalay dito sa 4 years jowa mo? Ano, Natatakot. matagal ko naman na pong pinag-iisipan na sabihin at makipaghiwalay. Yun nga lang, natatakot po ako na i-open sa kanya, and humugot lang din po ako ng lakas ng loob para mas mapaintindi sa kanya yung sitwasyon ko po. So, ang kinakatakot mo lang na hindi ka niya maintindihan dyan? O may kinakatakot ka na Opo. baka matalo ka din dun sa magiging desisyon mo na, okay, bibitawan ko tong 4 na taon na to. Baka wala rin naman akong kasiguraduhan dito sa dalawang nakakasama ko. May iwan ka mag-isa. May ganun din bang side? Meron din po, meron. Kasi alam ko po, kasi ang parang ang itong current na dalawa is parang panandalian lang ba? Yes, last lang talaga. Opo. 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 Walang love. Pero dyan ito, matanong ko lang sa'yo na ano ba yung mas matimbang sa'yo? Kasi ang hirap natin sabihin na mahal natin yung partner natin or yung partner mo na 4 years ka. Pero nakagawa ka ng pagkakamali sa kanya. Paano natin masasabing mahal mo pa siya nakaisip ka nga ng pagkakamali sa kanya? Yun din po yung ang hirap Di ba? i-explain. Kasi Mm. yung sa LDR po kasi, iba yung, kumbaga hindi lang yung time, yung communication yung dapat inaalagaan. Talagang dapat patibayan din ng ano talaga, ng damdamin or kung affection, kung ano mong mararamdaman mo sa iba. Kasi may times talaga na may feel mo na gusto mo siya kaso wala siya sa tabi mo. So kung tingin mo magkasama kayo at nasa tabi mo siya, hindi ka gagawa ng kalokohan? Yun po yung Tingin mo? hindi ko kung Kasi- magkasama po kami, hindi po. Opo. Tingin mo? Yes po. Mm. Kasi minsan, yes, may factor na malayo kayo sa isa't isa na naghahanap ka ng kalinga kasama. Pero kasi ang cheating, hindi natin pwedeng sabihin na malayo o malapit. Mag-cheat ka na. Kapag malapit sa'yo, hindi ka mag-cheat. Kapag malayo sa'yo, di mag-cheat ka. So, hindi siya yung rason. Choice siya eh. Choice siya, at the same time, naramdaman mo na rin talaga na wala na yung love. Medyo nag-fade dahil nga malayo kayo sa isa't isa. Diba? Hindi siya pwedeng, hinahanap ko kasi yung pagkukulang niya sa akin sa iba eh. Pero mahal ko siya. Hinahanap ko lang yung pagkukulang. Hindi ganun yun. Walang ganun dyan. Yan ay pinag-isipan mo mabuti. Pinagdesisyonan mo yan. Na hindi mo na siya iniisip dun sa mga bagay na yun. Nandun ka na sa part na sarili mo na iniisip mo dyan. Yung kailangan mo. Hindi na para sa relasyon ninyo. Kasi kung iniisip mo siya dyan, maraming paraan para gumawa ka ng paraan. Para magkita kayo, magsama ulit kayo, makapaghintay ka. Di ba? Hindi namin kino-question yung feelings mo, pero nililinaw lang natin. 'Di ba? Na hindi siya pwedeng idahilan na pag malapit, di ako maglolo ko. Walang ganun.
Kahit ikulong mo yan sa bahay ninyo, kung choice mong magloko, magloloko ka. Ibig sabihin kasi, nawawala yung love mo. Kasi kapag love mo yung isang tao, hindi mo magagawa ng kalokohan yan. Mhm. Kung talagang yung sarili mo ibibigay mo sa kanya, ibig sabihin may mali. Mhm. Eh, naiintindihan ka namin doon ni J. Rocky. Go, dude. John, ikaw, sa pagkakataong ito, masasabi mo ba na mahal na mahal mo pa etong karelasyon mo for 4 years? Yes po, opo. Masasabi mo, mahal na mahal mo yung opo. ganon? Yung kaya mong ipagpalit lahat para sa kanya? Po, siguro nagkataon lang po talaga na sa sitwasyon ko ngayon is pinasukan talaga po ng demonyo. Yung utak ko, yung katawan ko talagang naghanap po ng kalinga ng iba. Which is alam ko pong mali. Pero yung love po, hindi po nawala dun sa 4 years. Siguro itong nararamdaman ko ngayon sa dalawa, ano lang to, yung last lang po talaga. Kasi sa sobrang pagkamis ko sa kanya, kasi almost 1 year na po kami hindi nagkikita. Parang ganun po. Hindi po ako nasanay kasi Jan. yes po. So, kaya ka nakapag-cheat dahil gusto mo lang bumengbang ng iba? Dahil yun ang pagkukulang na sa'yo? Yun ba yung pinakamalinaw mong dahilan ngayon sa amin dito? Siguro po. Siguro po. Tapos sasabihin mo sa amin, mahal mo yung isa. Wag mo na, alam mo dyan, wag mo na ipilit na mahal mo yung isa, pero yun yung ano eh, yun yung kalokohan eh. Diba? Ibig sabihin, unti-unti nagfi-fade na yung ano mo, yung love mo sa kanya. Imposibleng hindi eh. Kasi kung mahal mo yung tao na yan, diba, hindi mo pwedeng ipilit yung ano eh. Yung kailangan ko kasi to eh. Kaya, hinanap ko na muna sa iba. Pero wag ka mag-alala, mahal kita. Pwede ba yun? Lalaki din ako dyan. Kumbaga, oo, sinasabi natin na wala tayong feelings kapag may ginagawa tayong ganun. Pero hindi eh. Kung mahal mo kasi yan, hindi ka hahanap ng iba. Kung mahal mo isang tao, kahit nahihirapan ka, malayo yung tao na yon, hindi ka maghahanap ng iba. Kaya, Ikaw, dude, ano ba sa'yo? Hello, John. yes po. Sabi mo, mahal mo. Opo. Mhm. Dun sa couple, masasabi mo ba na mahal mo rin sila? Hindi po. Parang naramdaman ko lang sa kanila yung kung ano yung hindi ko naramdaman sa previous ko pong partner. Mhm. So, tatanungin ka namin or tatanungin kita, sinong mahal mo? Yung 4 years po. Sinong kailangan mo? Yung 4 years po. So, bakit di ka makabitiw? Kaya pa naman pong bumitiw. Kaya pa naman bitiwan yung dalawa. May mga hindi pa ba kami alam tungkol sa relationship ninyo nung 4 years mo? Yung totoo po kasi is
one time nahuli ko po siya na may kachat and nagkita po sila. Doon po nagsimula talaga yung pag-overthink ko na baka may ginagawa din siya. Yung time na pinuntahan ko siya sa Luzon. So, parang yun yung naging isang naging isang dahilan na baka niloloko niya rin ako. Yun, hindi niya pa ako kayang puntahan while ako ginagawa ko naman na kung may pera lang, kung kaya lang sa budget, pinapuntahan ko naman siya. So, nung time na nahuli ko siya, sabi niya, nagchat-chat lang daw sila pero hindi daw natuloy yung pagkikita. So parang yun yung naging pag-uwi ko dito sa Mindanao, yung dala-dala ko na nagloloko din siya. So parang ang pagkukulang niya na wala siya dito every time na for example, nagkakasakit ako, gusto ko siya na siya yung mag-alaga sa akin. Parang nangyari, yung dalawa yung nandito. Yung dalawa yung nandito para alagaan. Mhm. So having said that, may mga realizations ka ba ngayon? As in ngayon, like habang kausap kami, habang ninanavigate mo yung feelings mo, anong mga realizations mo ngayon? Ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin? Siguro, ang pagkukulang ko lang is hindi ko na open up sa kanya. So kung ano yung nararamdaman ko. Yung time na nahuli ko, parang hinayaan ko na lang kasi nung time na yun magkasama kami. Gusto ko lang ang mangyayari pag magkasama kami, parang masaya lang. So, until pag-uwi ko dito ng Mindanao, hindi ko po na-open up sa kanya na ganun, nagtakot ako na baka ganun yung gawin niya. Parang hinayaan ko na lang, sinatyan ko na lang sa kung ano yung magiging mangyari sa sitwasyon. So sa pagkakataong ito, John, masasabi mo ba na you are operating through fear than love? Mas nangingibabaw ba yung takot sa'yo? That's why nagagawa mo tong mga bagay na to kaysa dun sa pagmamahal mo sa kanya? Hindi ko po masabi. Kasi ramdam ko pa din po. Ramdam ko po na alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Mhm. Nandun tayo. Pero yung nangunguna sa damdamin mo, nangunguna dun sa kumbaga, eto yung list of feelings mo, emosyon mo. Ano yung nangunguna sa listahan ngayon kung bakit yan yung mga ikinikilos mo? Yung pagmamahal ba? Yung takot ba? Yung pagkukulang ba niya na gusto mong mapunan? Alin doon? I-rate mo siya. So, alin yung nangunguna sa'yo ngayon? Siguro yung 50% po doon is yung fear. Din yung 50% is yung pagkukulang niya. Na so dapat andito siya, kasama ko siya. Parang gawin po. So, nangunguna lahat ng yun. Now that you know na nangunguna yon yung takot, nandun yung parang pangungulila mo dahil wala siya sa tabi mo, nandun yung feeling mo, kulang yung naibibigay o naipaparamdam sa'yo. Ngayong alam mo yon, ano yung next step mo? So ngayon po, hindi raw mo galing sabihin sa kung ano yung kasi ang gusto ko po talaga is kausapin siya personally
sa kung anong nararamdaman ko ngayon para kung ano man ang dapat itigil, which is itong ginagawa ko ngayong mali, is matigil ko na. Mhm. Gusto kong i-open up sa kanya personally na ganito yung nararamdaman ko. Which is hindi ko nagawa nung time na nandyan ako sa Luzon. Sana magawa mo yung sinabi mo sa amin. And we are looking forward na magawa mo yun. Because at the end of the day, we are the choices that we made. We are Yeah. what we choose. So kung nasa sitwasyon din tayo na medyo magulo, yun ay dahil sa mga choices na ginawa natin sa buhay natin. So if you want a better situation, a clear mind and heart, piliin mo yung tama. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong lumalaban ng patas. Ako, May gusto ka pa bang sabihin o i-share sa amin? wala na po. And thank you for sharing your top secret with us. Alam namin mahirap itong pagbabahagi ng ganitong klaseng sikreto sa buhay mo, but still, nagawa mo. Kaya wala din po kasi akong mapagsabihan. Even yung kapatid ko, hindi ko mapagsabihan sa kung ganito. Kasi alam ko namang kahit yung siguro yung kapatid ko magagalit. Kasi close sila ng 4 years ko na jowa. So wala akong masabihan sa kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Sana gumaan yung pakiramdam mo ngayong nasabi mo na. At sana mas maliwanagan ka sa susunod na magiging hakbang mo sa buhay mo. Okay? Yes po, yes po. Thanks, John. God bless. Thank you po. Thank you po. Thank you, Jan. Thank you po. Andyan ka na naman, hindi ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag, Naralang na naman sa iyong bangoy. Nandyan ka. Diba? Ay, dude, i-share ko lang. Sige. Yung nabasa ko na 5 Language of Love by Gary Chapman. Ganda yan. Sige, dude. Oo, habang kasi pinakikinggan ko si John kanina, parang sabi ko, meron talagang mga tao na hindi nila mararamdaman yung pagmamahal ng isang tao kasi hindi yun yung language nila. And you have to meet your partner's love language in order for them to feel that you love them. And same goes with your receiving end. Yes. Kailangan ma-meet ng partner mo yun kasi kung hindi niya mararamdaman na mahal mo siya. Hindi kayo magkakaintindihan. Yes, di kayo magkakaunawaan. Doon ako naniniwala, Duda, na may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpapakita at pagpapadama ng pagmamahal. Tama. And at the same time, meron din tayong gusto na pamamaraan kung paano tayo mahalin. At hindi naman natin agad nalalaman yun kapag, for example, nakikipag-date ka sa isang tao, hindi mo naman sabihin agad na, love language ko, unless talaga sobrang vocal ka at kabisado mo yung sarili mo. Tama. Pero, yun nga, habang tumatanda ka, mas naliliwanagan ka sa mga gusto mo at hindi. So, dun sa libro ni Gary Chapman, 5 Love Languages or The Languages of Love, meron dong 5 siyang sinabi. So, yung words of affirmation, Yan. so ito yung sinasabi mo lagi doon sa taong mahal mo na I love you, I love you, I love you. Ingat ka palagi, huwag ka magpapapawis, ganyan. Maligo ka ha para hindi ka magkasakit. Yung mga ganun pagkatapos mo maulanan. Yan yung love language na words of affirmation. Tama. Pangalawa, meron din tayo tinatawag na acts of service. Ito yung pagluluto mo siya. Ito yung lalabhan mo yung panty niya. Hatid mo, susunduin mo. Yes, Lahat. yan ang acts of service. Pangatlo, time. Time. Pagbibigay ng oras sa taong mahal mo. Yung tipong kahit hindi kayo masyadong magsalita, basta alam mong magkasama kayo, present ka at that moment, mahal mo siya. Tama. And then pang-apat, physical touch. Wag muna natin palang banggitin yung physical touch. Doon mo tayo sa gifts. Gift. Okay, gifts. Dude, eto yung kapag bigay ka ng bigay ng coffee,
Rolex, 'di ba? Yung mga regalo ng mga maliliit, yung mga kung ano-ano mang malalaki, Rolex. oo, kahit ano pa 'yan. Rolex na nabili mo sa Divisoria, 'di ba? Hello. Yan. Maganda yun. Yung ganun ba, regalo, 'di ba? Tanda ng pagmamahal mo sa isang tao. And then, we have the physical touch. Etong physical touch naman na to, ito yung sinasabi nila na kapag maghahawak kayo ng kamay, yan, dama mo daw na mahal ka ng isang tao. O yun yung pamamaraan mo kung mahal ka ng isang tao. So, feeling ko, itong si John, love language niya on the receiving end is yung physical touch. At baka yun din yung sending niya of love dun sa tao. Yun yung physical touch. Tama. Kaya, dude, mahalaga talaga sa buhay ng isang tao na kilala niya yung sarili niya. Lalong-lalo na kapag papasok siya sa isang relasyon. Kasi dude, kapag hindi mo na-communicate yun sa partner mo na, by the way, ang love language ko ganito, mafe-feel mo na hindi ka mahal ng tao or mararamdaman mo na parang, shucks, hindi ko yata siya mahal. May ganun eh. So, kailangan na maaral nyo din yung love language. Hindi ko sinasabing magiging perfect kayo Pero again, mas maganda kung clear yung communication na, ito yung love language ko, mas nararamdaman ko na mahal mo ko kapag sinasabihan mo ko ng I love you. Alam mo yung asawa ko, dude, sinasabi ko sa kanya na, nararamdaman ko na, gusto ko na meron pa rin kaming words of affirmation. Yung tipong parang, hindi ka nag-I love you sa akin, ganyan. May ganun ako. And I'm very vocal about it. Tama yun. Kasi dude, kailangan vocal ka na parang dun pa lang sa moment na biglang hindi niya nasabi yung I love you pa nag-video call kayo. Sabihin mo na agad. Huwag mo na ipunin. Huwag mo na ipunin. Huwag na yung parang, Lalaki yan. napapansin ko tapos 1 year na pala kayong ganun. 'Di ba? Huwag naman ganun. Sabihin mo, kapag may napansin ka na, right there and then, sabihin mo, kung sakali man na parang feeling mo, isang pagkakataon lang yun. Sige, try mo bukas. Pag nakalimutan pa rin niya, remind mo. Di ka na nagsasabi sa akin, I love you. I don't feel that you love me. Ganun. Lambing ka pa minsan, 'di ba? Tapos mag-video call kayo, ganyan, para at least kahit papaano nandun pa din yung parang yung communication. Tama. Yan. Tsaka feeling ko naman dude sa LDR, napakahalaga din na meron kayong timeline. So ako sobrang saludo ako sa lahat ng mga nag-LDR. Hindi madali. Hindi madali Pero maganda yan kung may end point, like meron lang endpoint yung mismong pag-LDR ninyo na parang alam nyo na at the end or by the end of this year, magkakasama kayo. Tama. So maganda yan yung LDR na merong plano at malinaw na plano. Feeling ko mag-work ang LDR pag ganun. Ikaw ba? Hindi ko pa natatry LDR. Talaga kasi Hindi ko- mahina ka sa wala yung Hindi, tsaka alam ko sa sarili ko. Ako lang. Ako kasi ko sa sarili ko Kinikilala ko yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya LDR. Aha. Dito nga sa malapit sa akin, makaya kong gumawa ng kalokohan Doon pa kaya sa LDR. Di ba? Totoo na lang ako sa sarili ko. Di ba? Ba, LDR pa ako dito sa malapit. Loko ko Hindi, kidding aside, but yes, dapat kilala mo yung sarili mo. Ano ba yung papasukin kong relasyon? Kaya ko ba yung ganito, yung relasyon namin? And tama ka dun Dapat alam mo na ano ba yung love language ng partner. Oo. Kasi kapag hindi nyo alam yung love language ninyo sa isa't isa, Oo. dun kayo hindi magkakaintindihan Totoo. Yung isa pala, hindi pala act of service yung gusto mo act of service yung binibigay sa'yo. Diba? Kailangan alam ninyo. And dapat nagkakaunawaan kayo sa isa't isa. Totoo. Wala perfectong pag-ibig. Wala. Pero choice natin kung paano ba natin iingatan o papahalagahan yung relationship na Totoo, meron tayo. dude. Tsaka alam mo, ang ganda ng linyang to Etong tanong na to, na itanong mo sa partner mo, how can I love you better? Di ba? Paano kita Mamahalin. paano kita mas mamahalin ng mas okay, 'di ba? Or ang sarap din may iba kasi talaga dude na hindi umaabot sa ganung linyahan Parang bigla na lang mawawala. Parang gano'n 'di ba? Yung parang sige mag-break na tayo kasi hindi naman tayo malalim na gano'n. Pero ako para sa akin napakahalaga sa isang relasyon na parang matanong mo yung partner mo na parang paano ko ba mas mapaparamdam sa iyo na mahal kita? Or paano mo ito yung paraan para mas maparamdam mo sa akin na mahal mo ko? So very important nga yung open communication. Wala lang, naisip ko lang. Parang, Tama how can naman. I love you better?
Lalo Tama na kapag talagang sabog na kayo parehas na parang, eto kasi, ganito, ganyan. So, paano ko bang mapaparamdam sa'yo na mahal kita lalo? Kasi baka hindi kayo nagkakaunawaan, hindi kayo nagtatagpo sa gitna. Diba? Hmm. So, how can I love you better? Try nyo yun, guys. Pag mainit ulo ng partner ninyo, tapos sabihin niya na parang, inisip ko kasi na ganito, ganyan ka, natatakot ako na blah, blah, blah. O, sige, ganito. How can I love you better? Anong better? Better mo mukha mo. Ganun, no? Oh, Galit lalo. hindi, hawakan mo kasi yung kamay, tapos haplusin mo. Dapat kasi Ganon. may atake din eh. Diba? May tamang atake sa ganyan. Tsaka maganda rin yung parang paminsan-minsan nagsasabi ka na, ang ganda mo, ang pogi mo, ganon. Kung sino ka nung una, dapat ganun ka pa rin. Oo. Hindi Ay, nagbabago. well, hindi naman kasi may iwasan dude na may pagbabago talaga eh. Diba? Nasasanay na. Hindi ko alam kung nasasanay na, pero parte kasi siya ng relasyon eh. Yung mga changes Tama. sa pagkatao ng tao, sa mga gawain, sa routine. May mga parte na ganun eh. Mhm. Pero dude, sana wag lang kalimutan, 'di ba, na piliin niyo pa rin yung isa't isa sa araw-araw na ginagawa ng Diyos. Na may pagkakataon na hindi kayo kapili-pili. I mean, hindi ka kapili-pili, yung parang feeling mo bad trip ka sa partner mo, kaya parang feeling mo kulang yung binigay niya sa'yo. Mhm. Pero sikapin, 'di ba? Sikapin pa rin natin na piliin siya, lalong-lalo na kung ano naman, malinaw naman na hindi pa kayo hiwalay. 'Di ba? Tsaka ka mag-fade away kung sakaling ano na talaga na may formal breakup na ganyan. Tsaka napag-isip-isip mo na parang ayaw ko na dito kasi parang mas lumalamang na sa akin yung init ng katawan ko kaysa sa ano. Yung Tama. mga ganun. Let's not be unfair, 'di ba, to the people na lumalaban din naman ng patas. Patas. O kaya sabihin na natin nagkamali. Pero kung na-resolve nyo naman na yan, napag-usapan nyo na, naayos nyo naman na, hindi naman yun rason para lokohin din sila pabalik, 'di ba? So kung hindi pala kayo agree in the very first place Iwanan nyo na. Oo, na niloko kayo nung una, pinatawad nyo, tinanggap nyo, edi sana hindi nyo na lang tinanggap uli. Sana Patawarin okay pinakawalan lang. mo na. Yes. Totoo yun. Agree ako dun. Huwag mong dadahilan na nagloko kasi siya kaya ako nagloko eh. Doon ako galit eh. Nagloko ako kasi choice ko. Dapat ganun. Hindi ko na kasi siya mahal. Ganun. Di ba? Ang dali-dali sabihin eh. Hindi, nagloko kasi ako kasi nagloko rin siya sa akin. Hindi, pero yun nga, tama ka dun, dude. Di ba? Tama. Hindi pwede mo kasing sabihin na nagloko siya tapos nagloko ka rin tapos sasabihin mo mahal mo pa rin. Kalokohan yun. Mhm. Di ba? Tama naman yun. Dapat choice mo. Nag-fade yung love mo. Totoo yun. Mhm. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na love mo siya tapos nag-cheat ka. Ako din, di ako naniniwala Hindi ako na mahal naniniwala mo. Tapos Binabasag natin yung salitang pagmamahal. Napakalalim po ng salitang mahal ko yung isang tao at doon ako nagagalit. Kasi hindi ako perpektong tao at hindi ko masasabing hindi ako gumagawa ng mali. Kaya nga sagrado sa akin yung salitang pagmamahal eh. Para mo sabihin dun sa tao na mahal mo siya, hindi mo gagawa ng masasaktan siya. Kaya ka nga nagmamahal eh. so laliman natin ngayon. Laliman nyo ngayon. Hindi pwede natin sabihin dito na nagmamahal ako. Pero, may pagkukulang kasi sa akin kaya naghanap ako ng iba. Mali yun. Paano yung iba nagmamahal din? Di pwede rin pala nila gawin yun kasi may kakulangan sa kanila yung ano. Dapat maging mature tayo. Dapat alam natin yung meaning talaga ng love. Ngayon, kung alam mo yung meaning ng love, kapag nagloko ka, ibig sabihin hindi mo siya love. May hinahanap ka na hindi na kayang ibigay dun sa pagmamahal niya, nakukulangan ka. Choice yun eh. Diba? Huwag natin ipilit na mahal natin yung isang tao pero ginagawa natin ng kalokohan. Yeah. Huwag nating sabihin na nagmamahal tayo pero may iba kang tinitikman. Ay, galing nun, dude. Diba? Hindi siya pagmamahal. Totoo yan. Maganda pala yun, no? Yung parang laliman natin yung pag-intindi Sa pagmamahal. at pagbibigay natin ng kahulugan sa pagmamahal. Yes. Huwag nating i-incorporate yung pagmamahal dun sa pagluloko, 'di ba? Kasi hindi yun magkasabay dapat, no? hindi ang pangit para sa pagmamahal na isabay mo siya sa pagluloko. Oo, di ba? Unfair. Ganon. Masyado mataas yung pagmamahal. Kasi nga, di ba, love is God. Unfair doon sa mga taong totoong nagmamahal. Yeah. Tama naman.
Anyway, maraming salamat Kabisyo. Dami na naming nasabi dito and sana ay naliwanagan kayo sa gabing ito o sa madaling araw na ito sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay. Anyway, bukas po ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Ronnie Liang Ngiti. Metro's #1 Love Radio. Basic!